Ayan. So, good afternoon sa bawat isa. So, ano na natin? Ayan. Mag-aayos lang ako. So, ayan. So, good afternoon po sa bawat isa. So, Bible walkthrough po natin ngayon kasi Wednesday. So, ito po ay every Wednesday na gawain natin. Ano po? Pero, ayun nga. Baka magulat kayo, nag-live lang kagabi. So, iba po yung kagabi. Kasi, oo nga pala, ako pala sa Bible walkthrough. So, na-realize ko. So, pero I asked permission from the Lord if magla-live or gawin nating Gmeet. Pero, ayun nga, bakit natin yung message ng Lord. So, ayan, you can share the streams, no? And, nasa, nakalagay na po sa taas yung hello po sa lahat na nanonood ngayon. Nakalagay na po sa taas yung ating topic for this afternoon na ang title po is The Secret Place of the Most High. Ayan. So, exciting po itong topic po na ito. So, The Secret Place of the Most High. So, maaari nyo pong imbitahan ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, no? Ang pag-uusapan po natin is about secret place. Ayan, secret place. So, you can share the streams. You can tag your friends in the comment section. So, pag-uusapan po natin ito. So, nasa ano na po dapat tayo? Book of Acts chapter 10. Pagkakaalam ko. Pero, ayun nga, Book of Acts chapter 10. Pero, I asked the Lord about it. Pero, kagabi lang po talaga ito binigay ni Lord. And akala ko, ilalive next week. Pero, I asked the guidance from the Holy Spirit. So, ito yung binigay ni Lord na message. The secret place of the Most High God. So, yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. So, sa mga wala pa dito, ayan, sa Bible walkthrough natin. So, saglit lang yung Bible walkthrough natin. Siguro mga one hour lang, saglit lang to siya. Pero ayun nga, I decree and declare na maging ready po tayo ngayon sa message ng Panginoon. Kasi alam ko may i-reveal si Lord sa bawat isa. Good afternoon ayan, kay John Kyle. Shout out, no? Kay Shikaina, kay Marcus Ann, kay Rodeline, kay Raymond, kay Pastor Bart Paganpan, kay Raymond Panagiton, sino pa yung nandito, kay Rodeline Abraham. Good afternoon po sa bawat isa. So, sige na po, share na po natin ang stream na to para you can comment nung mga friends nyo sa comment section. Sila Ariel, sino pa ba? Si Ariel, si Golem, no, nasa trabaho pa lang ngayon si Golem. So, sige po, mag-start na po tayo. So, before we start, let us pray po muna hingi po tayo ng guidance ng Panginoon right now. So, pwede po kayong mag-comment if hindi nyo marinig ng maayos or naglalag siya, nagcha-choppy siya. Comment lang po kayo. So, sige po, start na po natin ang ating devotion this afternoon, and let's declare and let's rebuke that spirit of over-familiarity sa bawat isa. Okay po ba yun na, the secret place, parang alam ko na secret place, pero I decree and declare and I believe na merong i-reveal si Lord na bago sa atin this afternoon about secret place ng bawat isa. Sige po, let's pray. Father God in heaven, Panginoon, salamat Lord sa hapong ito, Panginoon, for the great privilege na makapag-live again sa iyong page, na makapag-share again ng iyong salita, Lord God. Panginoon, sobrang thank you, Panginoon, kasi hindi mo hinayaan na talagang hindi matuloy ito, Panginoon God. I believe, God, that you have a message to your children, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa hapong ito, Lord. Holy Spirit, ikaw ang pumagitna. I break every spirit of intimidation. I break every spirit of distraction. I break every spirit of confusion. I break every spirit of doubt right now in the mighty name of Jesus. I break every attacks right now of the enemy in the mighty name of Jesus. At hindi niya mahadlangan ang gagawin mo sa bawat isa. Hindi niya mananakaw ang mga message mo, Panginoon, para sa iyong mga anak. At hindi niya mahadlangan ang live na ito. I break every spirits ng maaaring hadlangan yung maaaring magkaroon ng distraction sa internet connection. I break that in the mighty name of Jesus. And I pray na matapos ang live na ito ng maayos, ng talagang may natututunan kaming lahat, hindi lang sila, Panginoon, nanonood. Through me, nagagamitin mo as your vessel, but ako, Panginoon, na magsasalita, na mas una mong tuturuan, Panginoon God. Talagang salamat, Panginoon, Lord Yahweh, Lord Jesus, Lord Holy Spirit. Lord Holy Spirit, we are nothing without you. This is your ministry. This is the ministry of the Lord Holy Spirit, and I am just a vessel. We are just a vessel, Lord. Help us, Lord. Use us for your glory, Panginoon, Lord God. Send us for your glory alone, Panginoon God, in the mighty name of Jesus. Thank you, God. Let the anointing of the Holy Spirit
Let the power of the Holy Spirit, let the fire of the Holy Spirit flow right now. Even in the screen, walang barrier, God, in the mighty name of Jesus. Thank you, God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, 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 and amen. So, ayan, good afternoon muli sa bawat isa. Good afternoon kay Shane. Kay Shane shout out from Cagayan de Oro City. Yan. Good afternoon, Shane. So, I believe nakapanood ka kagabi nung sa live natin, no? Sa live ni Lord. So ngayon po, ito yung binigay ni Lord na topic is about the secret place of the Most High. So ngayon pag-uusapan po natin to kasi ni-remind po ito ni Lord at alam ko marami sa atin dito nagsi-secret place. Amen. Marami sa atin dito ngayon nagsi-secret place. Marami sa atin umuwi lang maaga para mag-secret place. Marami sa atin talagang nire-remind ng Panginoon na mag-secret place, and marami sa atin talagang gustong makasama or ma-encounter si Lord sa secret place. Pero right now, i-remind sa atin ni Lord kung gaano kahalaga ang secret place. Kaya nga nag-rebuke tayo ng spirits of over-familiarity sa bawat isa. So right now, ang topic po natin is about the secret place of the Most High. In the secret place of the Most High. So ang ating pong K-verse ay in Psalms 91 verse 1. NK New King James Version po ang ginamit ko. Ang sabi po dito, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Uulitin ko po Psalms 91 verse 1, New King James Version, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ayan, so dito po i-remind tayo ni Lord tonight. Sabi nga ni Lord kagabi yung pinaka-reveal ni Lord, remind them to consecrate themselves for me. Ayan, ngayon, na ito yung reveal ni Lord kagabi, after din ng live, na sabi ko, Lord, ano po bang, mag-Acts chapter 10 po ba ako? Magba-Bible walkthrough po ba ako? But sinabi ni Lord kagabi, ni-remind ni Lord and ni-reveal ni Lord, through me, sabi ni Lord, remind them to consecrate themselves for me. Nire-remind ka ngayon ng Panginoon to consecrate yourselves for the Lord alone. Ayan. So, ito pong Psalms 91 or Book of Psalms ay sinulat ni King David. So, ito yung lament ni King David kasi nung mga time na to, si King David ay hinahabol ni King Saul. No, hindi pa hari si David noon, hindi pa siya hari ng Israel. Kumbaga, hinahabol siya ni King Saul noon para patayin. So, ito yung sinulat niya nung times na nasa kuweba siya, nung times na hinahabol siya ng mga kawal din ni King Saul para patayin siya. Kumbaga, may pinagbabantaan yung buhay niya. So, ito yung times na talagang naghahanap siya ng cover ng Panginoon, na naghahanap siya ng protection na galing sa Panginoon. So, we will talk about this because most of us ay struggle na makatagal sa secret place. So, sabi ko, Lord, bakit po ito yung message mo sa amin is most of us nagsi-secret place talaga. And ni-reveal ni Lord, then kagabi, habang nagsusulat ako, sinulat ka na siya ng sinulat, whatever the Lord planted in my mind, sinulat ka na siya ng sinulat, and sabi na Lord, we will talk about this because most of us ay struggle na makatagal sa secret place. So, sino po dito ang sa atin nag-i-struggle na makatagal sa secret place? No, struggle na makatagal sa secret place. Mas nag-e-enjoy ka pa at nakakatagal ka pang makasama yung katabi mo. Sino ba yung katabi mo ngayon? Mas nag-e-enjoy ka pang makasama ng matagal yung katabi mo. Hello po, shout out daw kay The Beloved, kay Pastor Alvin Azul. Ayan, shout out kapatid, Pastor. So ito po, no, we'll talk about this because most of us ay struggle na makatagal sa secret place. Mas nag-e-enjoy ka pa at nakakatagal ka pang makasama yung katabi mo, sino mang katabi mo ngayon, kaysa sa mag-abide in the secret place. So, longing nating lahat to be a powerful Christian. Tama. Longing nating lahat na magamit ng Panginoon. Longing nating lahat maging anointed, maging gifted, maging spirit-filled Christians, maging fruitful Christians na, Lord, yung fruits of the Holy Spirit nasa akin. Ayan. So, longing tayong lahat doon na magamit ng Lord fully and mightily in His kingdom. Pero alam po ba talaga natin ang ibig sabihin ng dwells in the secret place? Kasi marami sa atin nagsi-secret place because marami. Una, gusto makasama si Lord. Gusto ng intimacy kay Lord. May hinihingi kay Lord. So, iba-iba tayo ng motives why we go in the secret place. Pero alam ko, most of us, sa ating lahat, ay nagsi-secret place. It's because gusto talagang ma-encounter ang Panginoon, and yet mas maganda yon. Pero sabi nga dito, alam po ba natin talaga ang ibig sabihin ng pagdudwell in the secret place? Alam po ba natin talaga lahat bilang isang Kristiyano kung gaano kahalaga sa iyo, sa akin at sa Panginoon ang secret place mo, na kinoconsecrate mo ang oras mo para sa Kanya? Kasi sabi ko nga kanina na marami sa atin mas nakakatagal sa phone,
O, mas nakakatagal kasama yung sino man ang kasama mong favorite na kasama mo kaysa makasama sa secret place si Lord. Amen? Kasi meron pa nga na kailangan ko mag-pray ng endurance. Saan? Para makatagal ako sa secret place. No? Maaaring makasama ka ng iba 10 hours. Pero pagdating sa secret place, 1 hour. Pero po, ngayon tuturuan tayo ni Lord kung gaano kahalaga ang secret place. And I decree and declare that after this live, tayong lahat ay magkakaroon ng mas matindihang at masinsinang secret place with the Lord. And sabi nga dito, iba po ang prayer sa secret place. Ayan. So, na-share ko na to last nung nag-ano po tayo, Gmit po tayo na iba po ang secret place sa prayer. Kasi sabi ko nga po, Hindus pray, Muslims pray. Lahat po nagpipray. Lahat ng religion nagpipray. No, lahat, even Catholic, lahat nagpipray. Pero, ang tanong, no, lahat tayo nagpipray, pero iisa lang ang Diyos, pero maraming Diyos na pinagluluhuran, marami ang Diyos na sinasamba. Kaya iba po ang prayer sa secret place. Amen po, kasi ano ang sabi po? He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hindi naman sinabing he who dwells in prayer. Pero po kasi ang pinagkaiba, let's differentiate. Ang prayer po kasi sabi ko nga, all religions pray, Hindus pray, Muslims pray, Catholics pray, lahat nagpipray. Eto lang. Kasi ang iba kasing religion, pag sign of the cross, pray na yon. Pag nag-thank you sa pagkain, pray na yun. Pray na yun sa kanila. Pero iba po ang secret place. Kasi ang secret place ay ito yung mga taong nag-a-abide under the shadow of the Almighty. Ang ibig sabihin po ng secret place. At ang secret place, no, ito yung lugar kung saan ang Panginoon ay bihirang makatagpo ng isang taong masidhing naghahanap sa Kanya sa secret place. Kaya mahalaga po ang secret place. Sabi, ano po ba ibig sabihin ng dwells? Kasi sabi po dito, he who dwells in the secret place. So, ang unang word po dito na mapapansin natin sa Psalms 91 verse 1 is he who dwells. Ano po ba ang dwells? Pag sinabi pong dwells is live in or at a specified place. Pag sinabing dwells in, to sit down, inhabit, remain, abide, permanent residence. Yan. Yun po ang ibig sabihin ng dwells. So, naalala ko yung ni-reveal ni Lord because naalala ko yung ni-reveal ni Lord nung nakaraan. Naalala ko yung, sabi nga, because you are dry, kasi hindi ka makatagal sa secret place. Kasi, nung dumaan ako sa season ng dryness, sabi ni Lord, because you are dry. In prayer life, in Bible reading life, in your ministry, because you are dry, kasi hindi ka makatagal sa secret place. Kaya walang revelation, minsan walang vision, gustuhin mo man. No? Gustuhin mo man. It's because, gustuhin mo mang makakita, gustuhin mo mang pero walang endurance na makatagal sa secret place. No, because not abiding or dwelling in the secret place of the Most High. So gustuhin mo nating, alam mo yun, mag-up in spirit, gustuhin mo nating magamit greatly and mightily in the kingdom of God, gustuhin mo natin na mag-level up ng pananampalataya sa Panginoon, gustuhin mo natin. Pero hindi tayo makatagal sa secret place, na which is doon ang presensya ng Panginoon. No, nandoon ang lahat ng hinihingi natin. Kaya po, sabi nga, because we are not abiding or dwelling in the secret place of the Most High. So, alam naman po nating lahat, so nasaan ba si Lord? Alam niyo na to, sinashare ko sa spirit realm, nasaan po si Lord? In the secret place. So, nandoon si Lord in the secret place. Kaya minsan, hindi ko maramdaman si Lord. Naalala ko kagabi na share ko po to, hindi ko maramdaman si Lord. Hindi ko maramdaman yung presensya ni Lord. Wala akong maramdaman kay Lord. Pero si Lord, alam niyo po kung nasaan? Nasa secret place. And yun nga po yung pag-uusapan natin ngayon. Hapon na ito. It's about secret place. So, ayan. So, sabi nga po sa Psalms 91 verse 1. So, sabi ko nga, bakit ito sinabi ni David? So, bakit ito nasulat ni David? Sabi ko nga kaya, it's because ito yung season o ito yung time na hinahabol siya ni King Saul para patayin. And, bakit nga ba nasulat ito ni King David? Bakit nga ba nasulat niya ang buong book of Psalms, no, para sa mga nagpupuri siya kay Lord, nag-worship siya kay Lord, and makikita mo doon in Psalms 91, ang Psalms 91 po kasi ang Psalms 91 po kasi it is filled with the goodness and power of God. Ang buong Psalms 91. So, makikita natin kung ang gaano kabuti ang Diyos doon sa buhay ni King David. So, ayan, secret place. Pag sinabi pong secret place, is a sacred place. O, ulitin ko po. Pag sinabi pong secret place, it is a sacred place. Kasi marami po sa atin hindi pinapahalagahan. Hindi, alam niyo, hindi nakikita ang halaga ng,
Gumagalaw yung mesa. Hindi nakikita ang halaga ng secret place. Pag sinabi kasi ng secret place, magpe-pray na ako, pupunta na ako ng secret place. Kasi kakadagpuin ko na si Lord. Pero, alam niyo po ba na ang secret place, doon ko lang na-realize nung ni-reveal ng Lord, is a secret place. Napakasagrado ng secret place po na lugar. Sobrang sagrado po ng secret place, mga kapatid. And, yan, thank you po sa stars, Ariel Bautista. Ayan, sobrang sagrado po ng secret place. So, ayan, sige po, babasahin ko lang po dito sa number 1. Unang-una po nating points is, He who dwells in the secret place of the Most High, God has a secret place for His own. And it is a place to live in. So, ibig sabihin, God has a secret place for His own and it is a place to live in. Sabi nga po sa Psalms 27 verse 5, NIV version, For in the day of the trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Isipin niyo pong mabuti, oh. Praise God, amen. Hello po, Tita Susan. Nasa baba lang po yan. Good afternoon po. So sabi nga po dito, For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His secret tent and set me high upon a rock. So ibig sabihin po, pag nasa secret place tayo, pag nag-a-abide po tayo sa secret place, anong sabi ng Panginoon? He will keep me safe in His dwelling. So safe, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of the secret tent. No, ibig sabihin, grabe yung nasa secret place. Ano nasa secret place? Safe, hide in the shelter, secret tent. Ibig sabihin mo, isipin po natin, secret tent ang nasa secret place. So, ganun yung naghihintay sa atin sa secret place. Ano pa po ang meron? Sabi po dito, comfort na galing sa Panginoon. Kaya ganun ko po na-realize na even if dumadaan tayo sa matinding problema, dumadaan tayo sa mga problems, trials ng buhay natin, doon ko lang talaga ni-realize na ang una-una talaga nating lalapitan bilang mga anak ng Diyos ay ang Diyos. No, kasi sabi nga po sa isang verse, God is a jealous God, and ayaw ni Lord na meron tayong sinasambang iba or meron tayong mas nilalapitan na mas alam mo yun, mas ano pa sa Kanya. So, dapat si Lord. And sabi nga dito, comfort ang na kay Lord. So, wag kang kung kanino magpapa-comfort. Dapat kay Lord ang first comfort. Amen? Hindi kung kanino ang comfort. Dapat kay Lord ang first na comfort. So, ano pa ang meron sa secret place? In Psalms 31 verse 20 NIV version, In the shelter of your presence, sabi dito ni David, In the shelter of your presence, you hide them from all human intrigies. You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Isipin niyo mabuti mga kapatid, anong meron sa secret place? You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Ibig sabihin, accusing tongues, marami nag-a-accuse sa'yo ng mga bibig. Maraming mga bibig na kung anong ina-accuse sa iyo. Pero anong sabi ng Lord? Pag nasa secret place ka, you keep them safe in your dwelling from accusing tongues. Paano kung hindi ka nagsa-secret place? Paano kung hindi ka nag-abide o nagdodwell in the secret place of the Most High? Paano ka, di ba, paano ka, maano ni Lord, paano ang comfort? Kaya minsan hindi tayo nakakaranas ng comfort galing kay Lord kasi hindi tayo makatagal sa secret place. Kaya minsan, ang comfort gusto natin mabilisan at hindi natin maramdaman si Lord. Pumupunta tayo sa tao na tayo nagpapa-comfort. Pero alam niyo po, sabi ko nga kagabi, na-share ko na, You will seek me and find me, sabi ng Lord, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. So gusto po ng ating Panginoon, no? Ano ang meron sa secret place? Again, unang-una, hide in the shelter, secret tent. He will sit and set me high upon a rock. Ano pa? Comfort, no? You keep them safe in your dwelling from accusing tongues. So marami pong benefits, no? Hindi ko na pa uulitin, marami pong benefits ang pagdodwell in the secret place of the Most High. Kasi doon ko lang po na-realize. Dati kasi nagpe-pray talaga ako. Nagpe-pray naman ako hanggang ngayon, guys. Pero alam niyo po, na-realize ko na iba talaga pag, alam mo yun, pag iba talaga pag nasa secret place ka na. Kasi marami sa atin nag-secret place, pero eto lang doon ko lang na-realize kasi po naranasan ko to. Marami sa atin, Christians nowadays, nagsi-secret place, pero ang kalahati, wala kay Lord, ang kalahati, or 1/4 lang ang na kay Lord. Halimbawa, paano ko nasabi? Nasa secret place ka pa lang, nag-worship ka pa lang, iba na yung iniisip mo. Hanggang nag-opening prayer ka na, nag-repentance ka na, minsan iba ang tumatakbo sa isip natin. Naranasan nyo na po yun? Lumilipad yung isip mo. Minsan nagpe-pray ka, tapos minsan nag-imagine ka, hala, ba't ako napunta dito? Nagsi-secret place ako. Nagigets nyo? Kaya minsan yung secret place, hindi talaga buong na kay Lord, nahahati siya. So doon ko lang na-realize na iba
Iba talaga pag, alam yun, yung full attention. Yung full attention na binibigyan natin sa Panginoon, yung full dedication, yung full heart na binibigyan natin kay Lord. Ibang-iba po talaga yun sa secret place. And, i-share ko po ito sa inyo, itong about sa tabernacle na ginawa ni Moses. Alam kong alam ng lahat yung tabernacle na ginawa ni Moses. Di ba nga po, nilabas ni Moses, no, inutusan ni Lord Jesus, ni Lord Yahweh, si Moses na ilabas ang mga Israelites sa Egypt. And kahit saan sila magpunta, gumagawa sila ng tabernacle ni Jesus, which is tela lang, tent na tabernacle ang ginagawa nila. And dito, bakit ko po ito na-share? Kasi dito po natin mabibigyan ng diin kung gaano kahalaga ang secret place. At pag sinabing secret place, sacred place. Sacred place po. Good afternoon po, watching from the coffee capital of... Yan. Shout out kay Ed Savines. Ayan. Pag sinabi pong secret place, it is a sacred place. Kaya, right now, I decree and declare na ang bawat isa sa atin ay pahahalagahan ng secret place na hindi ka lang pupunta doon para lang manalangin. Hindi ka lang pupunta doon para lang lumuhod. Hindi ka lang pupunta doon kasi wala kang magawa. Hindi ka lang pupunta sa secret place kasi may problema ka. Hindi ka lang pupunta sa secret place kasi kailangan or requirements. Hindi ka lang pupunta sa secret place kasi baka pag wala ka sa secret place, magalit si Lord. May mga ganon. No? Pero right now, bibigyan natin ng bigat kung gaano kahalaga ang secret place. Lalo na sa mga remnants, revivalists, mga end-time warriors na raise up ng Panginoon. So, ayan po. Secret place. So, naalala ko yung pinagawa ng Panginoon kay Moses nung nasa tawag dito sa disyerto pa lang sila. Gumawa si Moses ng tabernacle ni Jesus. Pero tent lang siya na tabernacle kasi pag umaalis sila Moses sa isang lugar, yung tent na yun binabaklas. Another na naman. Gagawa na naman sila doon, baklas na naman. So ito po ang tent po kasi na yun, or ang tabernacle ni Jesus, ay mayroong tinatawag na outer court, holy place, and the place of the holy of holies. Ang tabernacle na yun ay may nahati sa tatlong part. Una-una, outer court, holy place, and the most holy place. So, yung tabernacle po kasi na ginawa ni Moses, pero ito ay instruction ng Panginoon. Alam niyo po pa na pag nagbigay si Lord ng instruction, ganito, ito yung kulay ng dingding, ito yung sukat, ito yung haba, ganun si Lord magbigay ng instruction. No? Talagang detalye, detailed si Lord magbigay. And alam niyo po ba na ang tabernacle na ginawa ni Moses ay, ang pinaka-gate nun, white. White po ang pinaka-gate nun. So, ang white ang pinaka side by side, back. So, ang pinaka-gate po ng tabernacle na pinagawa ng Lord kay Moses is blue, white, and scarlet or red. So, bakit blue? Blue yung pinakaharap. Blue signifies deity or pagiging Diyos ng ating Panginoon. Purple, it signifies royalty, yung kanyang pagiging hari. White, it signifies holiness, yung kanyang kalinisan. Scarlet or red, it signifies blood or sacrifice. So, ang pinakadingding din nun is white. So, ang pinaka sa harap niya is gate is blue, red, and purple. So, alam na po natin, yun yung cover pa lang yun ha. Sa cover pa lang yun ng tabernacle na pinagawa ng Panginoon kay Moses. So, pagpasok po sa tabernacle na yun, paghawi mo ng red, blue, and purple, paghawi mo nun kasi ang pinaka-gate nun na tent na tela is white, paghawi mo nun, yun na yung outer court na tinatawag. Kung mababasa po natin sa Book of Exodus, ito po ay summary ng Book of Exodus. So dito natin makikita kung gaano kahalaga ang secret place, mga kapatid. Hindi siya basta-basta secret, ang secret place. So ulitin ko, pagpasok, makikita po natin dito ang outer court. So ano ang meron sa outer court? Pagpasok pala po natin ng outer court, doon po natin makikita ang bronze altar. Bronze altar po ito. Ito pong bronze altar, dito po sinusunog ang mga hayop na iaalay noong unang panahon ng mga priest, ng mga Levites para sa paghahandog sa mga kasalanan. Dito po sinusunog, sa bronze altar po na ito, sinusunog yung mga hayop. Pagkatapos po sunugin, makakita kayo nun nasa Book of Exodus, basahin nyo po. Pag nakita nyo po yung altar na yon, kasunod ng altar na yon, kung saan sinusunog yung mga hayop para ihandog, yung dugo nila, kukunin yung dugo para ipatak sa mercy seat. Sumunod po noon, makikita po natin doon, forward ka ng konti, makikita mo po doon yung bronze laver. Ibig sabihin po ng bronze laver, hugasan ng mga priest. Pagkatapos po nilang ng dugo ng hayop, maghuhugas sila ng kamay doon sa bronze laver. At alam niyo po ba na ang bronze laver na ito po yung salamin ng mga babae noong unang panahon. Nakikita niyo po yung stainless na plato. Ganyan po ang salamin nila noong unang panahon, stainless na plato. Ganyan po ang salamin nila. So, after that, doon sa bronze altar,
mapapansin po natin doon yung bronze laver or hugasan ng mga priest bago pumasok sa loob. Ayan, ito po yung nasa outer court na tinatawag. Uulitin ko ang nasa outer court, bronze altar at bronze laver, hugasan. Pagpasok mo, dalawa na. Pangalawa is the holy place. Pagpasok po sa holy place, and the left side, kung babasahin natin sa book of Exodus, and the left side ng holy place, sa pangalawa, makikita po natin ang menorah. Ano po yung menorah? Yung 7 lighting. So, hindi siya pwedeng mamatay 24/7. Ito yung menorah, yung ganun po. Tapos may kandila na 7. So, yun po yung tinatawag ng mga Israel na the 7 spirits of God. Yun po yun. So, ang tawag po din ay menorah. Sa holy place, on the right side, dito ang left, on the right side, makikita po natin ang table of showbread. So, meron siyang 12 na tinapay. Itong table of showbread, meron siyang 12 na tinapay, representing the 12 tribes of Israel. So, ang iba, naglalagay doon sa table ng wine sa gitna. So, ito na yung holy place. Isipin po natin, sa outer court, dalawa. Pagdating mo sa holy place, it's side, side, gitna. Yan, nakalagay ng wine sa gitna. Sa gitna. Ang pinakagitna, left, right, ang pinakagitna is the altar of the incense. So bago ka pumasok sa the holy place, the most holy place of the Holy of Holies, dito po yung altar of the incense. Sa taas po noon may kurtina na may cherubim. Alam ko nakakaano kayo ng cherubim. Cherubim. So dalawang cherubim na naka-guard. So mababasa niyo sa book of Exodus, ganyan na pagka-explain. Cherubim siya sa gitna. Imagine po natin, on the left side, menorah. On the right side is the table of the showbread. Sa gitna is nandun yung altar of the incense. Yung altar of the incense, meron dong dalawang cherubim sa taas, sa may kortina. Ayun yung tinatawag na, hoy, mamaya ka na mag-chat. Ayun yung tinatawag na cherubim. The holy place, pangalawa. So, pagpasok po sa pangatlo, ito na po yung the place of the Holy of Holies. Ayan. So, pagpasok po sa pangatlo, ito na po yung the place of the Holy of Holies. So, doon po makikita sa pangatlo yung the Ark of the Covenant. Yung the Ark of the Covenant. So, ang takip po ng the Ark of the Covenant is called the Mercy Seat. So, yung nasa labas na ginagawa ng mga priest na pag-aalay ng mga hayop, dito po ipapatak ang dugo sa mercy seat bilang alay or kabayaran sa mga taong nagkasala. So ito pong the Ark of the Covenant is made by wood, covered with gold. Isipin niyo po, yung nasa outer court pa lang po tayo, merong tinatawag na, sa outer court, bronze altar. Alam niyo po yung bronze altar na yun, made of acacia wood. Pero bronze. Sa outer court. Isipin niyo po, pagdating ng the holy place of the Holy of Holies, naging gold siya. Iba, no? Sa labas, bronze. Pagdating sa the place of the Holy of Holies, gold na siya. So, bakit ko ba ini-explain ito? Anong kinalaman nito sa secret place na pinag-uusapan natin ngayon? So, kung mapapansin po natin, sa outer court pa lang, sa labas pa lang, bago ka pumasok sa holy place, ano ang meron? Nag-aalay. May sacrifice. Amen? Bago ka pumasok sa Holy of Holies, may sacrifice, may pinatay na hayop, may pagtagas ng dugo ng hayop, may paghuhugas, may paglilinis. Amen po? Nakapasok sila sa Holy of Holies, nandun na yung menorah, iba na naman siya. And pagpasok po pa sa the place of the Holy of Holies, andun yung gold na the Ark of the Covenant. Sa pangalawa pa lang, makikita mo na pala yung cherubim. So, kailangan pala, bago ka pumasok sa the place of the Holy of Holies, may sacrifice. Sa labas pa lang, may sacrifice ng time, may sacrifice may surrendered, may pagpatak ng dugo. So, bago ka makapasok sa the place of the Holy of Holies, may sacrifice. May iiwanan ka, may tatanggalin sa'yo, maghuhugas ka ng kasalanan, magre-repent ka. So, hindi ganun kadali makapasok sa the place of the Holy of Holies, which is the secret place. Kaya ang akala po ng marami, ang secret place, ganun-ganun lang. Secret place is a sacred place. Na pag ikaw walang surrendered life sa Panginoon, na pag ikaw may pinapabitawan sa'yo ang Panginoon at alam mo yun, dinidil ka ng Panginoon, pero papasok ka sa secret place nang wala kang surrendered life, nang wala kang sacrificial giving, sacrifice na pagbibigay ng time,
Tingin po ba natin makakatagpo natin si Lord or makakapasok tayo sa secret place? No. Because a secret place is a secret place. Nung unang panahon pa lang, picture out natin yung ginawang the Ark of the Covenant ng Panginoon sa pamagitan ni Moses. Ito yung the Ark of the Covenant. Sa labas pa lang, may sacrifice na. Sa pangalawa, the holy place, makikita mo yung cherubim. Makikita mo yung seven spirits of God. Kung wala kang sacrifice, sa labas pa lang, paano ka sa pangalawa? Paano pag sa pangatlo? The place of the Holy of Holies. So napakahalaga po na ganun po kaano ang secret place. So in-explain ko lang po siya para may idea po tayo kung gaano kahalaga ang secret place at hindi siya ganun kadali. So akala po ng marami, tent lang yun. Tent lang po yun. Pero alam nyo po, kung babasahin natin sa Book of Exodus, himay-himay ni Lord. Ito yung kulay, ito yung haba, ito yung ganito parisukat, ito yung ganito. Detailed magbigay si Lord ng instruction. So ayan. So before ka makapasok sa the place of Holy of Holies, sacrifice, maghuhugas ka. So may sacrifice, may pagpatay ng hayop para makapasok ka sa holy place and the most holy place of the Holy of Holies. Kaya akala mo tent lang yun pero sacred yun. Kasi si Lord ang nag-instruct. Kaya kung akala mo na yung secret place na, anak, umuwi ka na, mag-secret place ka na, gusto kitang makatagpo, anak, gusto kitang kausapin. Pero ano kasi natin, di okay lang, mamaya na yan, ano ko naman yung secret place, hindi natin alam. It is a secret sa Panginoon. Kahit pasabihin mo yung secret place mo is kunting ano lang, parang banyo lang, yung secret place mo is parang anggulo. Pero secret place. Kaya nga alam nyo po, doon ko na-realize, ito po na-realize ko po, bawat isa sa atin dapat magkaroon ng place talaga for a secret place. Alam mo yung magkaroon ka talaga ng lugar sa secret place, yung doon mo talaga kinakatagpo si Lord. As in, lugar talaga na para sa Panginoon. So yun po, kaya na-share ko sa inyo, ayan po yung una niya na points. So pangalawa, sabi po dito, those who dwell there in the secret place abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, abide under the shadow of the Almighty. So, under the shadow. Na-realize ko tong shadow, may naalala ko sa shadow. Kasi diba, in the book of Acts, naalala nyo si Peter, shadow pa lang ni Peter nakapagpapagaling. Pero I believe it's not Peter, it's the presence of God in the life of Apostle Peter. Hindi talaga si Peter yon. Kasi wala namang kapangyarihan si Peter, it is the presence of God in the life of Apostle Peter. So, shadow pa lang nakakapagpagaling. Isipin nyo mabuti. Those who dwell there, abide under the shadow of the Almighty. Ibig sabihin, kung nasa secret place ka ng the Most High, under the shadow of the Almighty, ma-under ka ng shadow ng Almighty. So, ibig sabihin, kung shadow pa lang ni Peter, nakakapagpagaling sa pamagitan ng presence ng Lord, why not? Kung nasa secret place ka, gagaling ka talaga. Hindi mo na kailangan mag-come out. Kung nasa secret place ka pa lang, maranasan lang ang presence ng Lord, no? Andun, madidelivered ka. Hindi mo na kailangan, alam yun, mag-ano sa sarili mo. Kasi, doon ko, isa sa na-realize ko, a true deliverance, no, ang totoo talagang na delivered is yung renewing of hearts and minds. Amen. Hindi naman pag sinabing delivered, suka ng suka, no, maaaring suka ka ng suka, wala ka namang disiplina. So ang totoong delivered is na-renew na bago yung utak at puso mo, hearts and minds. Yun yung totoong delivered. So ibig sabihin, nasa secret place pa lang may paglaya. Nasa secret place pa lang may kagalingan. Kaya doon ko na-realize, sabi ko, Lord, na-realize ko lang, kasi although we are sinners, and talagang magkakasala kami kasi tao lang kami, pero bakit merong mga tao or believers na they believe in you, they proclaim that you are King of Kings, pero bakit bound in sin, alam mo nyo yun, nakakulong sa pinto ng kasalanan. Sabi ko, bakit may ganun? Na ilang beses na na-delivered, ilang beses nang pinag-pray for deliverance, pero bakit may ganun, Lord? Na-ask ko yun kay Lord. And alam nyo po, ito yung binigay ni Lord na verse. Those who dwell there abide under the shadow of the Almighty. Kasi walang secret place na kung mag-secret place man hindi makatagal. Walang endurance sa secret place na mas mahaba pang oras sa social media, mas mahaba pang oras sa kaibigan, mas mahaba pang oras sa ibang bagay kaysa sa Panginoon. Kaya doon ko na-realize na nasa tao, disiplina din talaga ang kulang. Yan, shadow. So ibig sabihin, shadow of the Lord can heal you in the secret place. Kasi ano sabi ng Lord? Under the shadow of the Almighty. So ibig sabihin, watching from Mindoro, hello po, good afternoon. Shadow of the Lord can heal you in the secret place, kapatid. Kaya minsan, no, sis, pag-pray mo ko ng healing. Sis, kailangan ko ng healing. No, kailangan ko pag-pray mo ko ng healing. Pero anong sabi ng Lord? Shadow of the Lord can heal you in the secret place. So, shadow pa lang ng Panginoon makaka-heal kung nagbababad ka sa secret place. Ano ba ang nakaka-heal?
Gumagalaw yung mesa. Ano ba ang nakakahila? Yung bang may sakit lang? Hindi po. Emotional, spiritual, dryness, kung nasa wilderness ka, so doon palang gagaling pala talaga. No, gagaling ka pala talaga if you're abiding in the shadow of the Almighty. So ano po ba yung definition ng shadows? Sabi po, shadows by definition are a place of protection. Ayan, shadows by definition are a place of protection or covering. They provide relief from the direct heat of the sun. Oh, if the heat is severe, the shade is the place we run to. It diminishes what we actually feel in the intensity of the heat. So ibig sabihin po, ang shadows, by definition, are a place of protection, covering, they provide relief from the direct heat of the sun. So, ibig sabihin, sobrang init na. Nasa sunburn ka na sa sobrang init. Pag nag-a-abide ka in the shadow of the Almighty, it provides relief from the direct heat of the sun. It provides relief from the direct attack of the enemy. It provides relief from the direct pain na tinatanim sa iyo ng kaaway. It provides relief from the direct accusations, gossips na binabatay sa iyo ng kaaway. Paano kung wala kang secret place? No? Paano kung hindi tayo nagdudwell in the secret place of the Almighty? No, na hindi ka nga makatagal. So, gusto mong lumago pero hindi ka naman Thank you po. Gusto mong lumago pero hindi ka naman makatagal. Gusto mong lumago. Pero yung prayer mo, alam niyo po, doon ko lang na-realize, hindi ito sa pag-aanuhan na, bakit ate, kailangan ba mahaba ang prayer? Sabi nga sa Bible, no? Pag mananalangin ka, wag kang maging hipokrito katulad ng mga Pharisees na ang haba-haba ng pananalangin. Iba naman po kasi yun. Kasi merong panalangin na inuulit-ulit na lang. Yun naman kasi yung panalangin na, alam mo yun, repeated, scripted. Iba naman kasi yung panalangin na yun. So, number, ano tayo? Ayan. So, sumunod, for the last na po ito for the last. So, ito po yung, ulitin ko, those who dwell there, abide under the shadow of the Almighty, knowing His protection, comfort, and care. So, ayan, so, ano nga po ulit yon? Yung sa secret place, recap lang natin kasi short lang kasi ito po, quick live lang talaga to. So ano po ang nasa secret place? He who dwells in the secret place of the Most High, God has a secret place for His own and it is a place to live in. So ano po dito ulit? Keep you in trouble, it shelter, secret tent, ano pa? Comfort, ano pa? Human intrigues, ano pa? Accusing tongues. So, yun yung ng secret place. Yun yung benefits ng secret place. Accusing tongues. Ano pang protection, comfort, and care. Hello po, Pastor Eric Ropero Onilan. Good afternoon, Pastor. Ayan, ano pa? A place of protection of covering. They provide relief from the direct heat of the sun. Sa pag ng kaaway. So, alam niyo po, isa sa na-realize ko kung gaano kahalaga. Ang init sa sa Qatar. kung gaano kahalaga ang secret place. Kasi for me po, alam niyo po kung bakit gaano kahalaga ang secret place. It is my own testimony. Kasi po dati, alam naman po ng lahat na taga-church na, nagsisimba na talaga ako dati, masibog ako sa church. Pero alam niyo po ba, hindi ako nagsi-secret place. Iba ang pagkakaalam ko sa prayer and secret place. Nagpipray ako. Saglit lang. Nagpipray ako for the food. Nagpipray ako bago matulog. Nagpipray ako pagkagising. Pero wala po talaga akong secret place. Kaya doon ko na-realize na pagkakaiba ng prayer at secret place. Kasi pag once na sinasabi mo na nagpipray ka pero hindi mo nakatagpo ang Panginoon. Kung sinasabi mo na nagpipray ka pero hindi mo na-encounter ang Panginoon, hindi ko yun matatawag na secret place. It's for me. It's for my own definition of the secret place. Para po sa akin yun. Kung sinasabi ko na pumupunta ako ng secret place pero wala akong encounter kay Lord, kung sinasabi ko na pumupunta ako ng secret place pero walang revelation and vision, for me, it's not a secret place. Kasi ang secret place, nandoon ang Almighty. Nandoon ang Most High. Pag sinabing Almighty po, ang ibig sabihin Shaddai. Pag sinabing Most High, yun po ang Elyon, pangalan ng Panginoon. Kaya dun ko na-realize na, kaya pala, struggle kami sa aming Christian life. Struggle kami sa aming journey bilang believers ng Panginoon kasi kulang kami sa pagdudwell or pag-abide in the secret place. Kasi kung nag-abide talaga kami, seryoso sa secret place, mga giant na kami in the spirit lahat. Nagagas niyo po, kung nag-abide talaga kami in the spirit, kung nag-abide talaga kami in the secret place with the Lord. No, lahat, alam mo yun, powerful Christian, talagang kakaiba ang paggalaw ng Lord. Pero dun ko na-realize, kulang
Kulang ang time sa secret place, kulang ang pagsisik kay Lord. Sabi nga sa isang verse, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Kaya minsan hindi natagpuan si Lord kasi hindi talaga nagsisik with all of our hearts. Hindi talaga sila nagsisik ng buong puso, ng buo sa kanilang mga puso. Kaya dito ko po na-realize ang marami sa atin, ang maraming sumusunod sa ating Panginoon who seem to know very little on the secret place. Ulitin ko po, maraming sumusunod sa ating Panginoon who seem to know very little of the secret place of the Most High, or what is to abide under His shadow. So, iilan lang sa mga believers ng Panginoon ang nakakaalam kung gaano kahalaga ang secret place. Iilan lang sa mga anak ng Diyos ang nakakaalam kung gaano kaimportante sa isang anointed one, sa isang gifted one, sa isang spirit-filled Christian ang mag-abide in the secret place. Kasi, yun nga, alam ko, lahat sa atin, we are going in the secret place. But the question, kung isipin niyo po, good evening, good afternoon po, Mrs. Sarah Habana, Pastor. Hello po. So, isipin po natin mabuti. Ito po not by discouraging, revelation lang din to ng Lord, at napatanong ko din kay Lord. Halimbawa ako, araw-araw akong nagdudwell in the secret place. Araw-araw. Tapos, pag sinabing secret place, nakakatagpo mo talaga si Lord. Meron talaga kayong union with the Lord. Meron kayong reunion with the Lord. Meron talaga kayong pagdiniig and encounter with the Lord. Siguro, kung araw-araw ka, sa loob ng 1 month pa lang, ibang-iba ka ng Kristiyano. I'd realize, kasi, kung nagdudwell ka talaga everyday in the secret place, at na-encounter mo ang Panginoon, araw-araw, 1 month pa lang, ibang Kristiyano ka na. Hindi ka na katulad ng dati. Pero bakit? Doon ko lang realize, bakit maraming Christian, 1 year ng Christian, 2 years ng Christian, they said, sinasabi nila, na nag-secret place sila, but bakit ganoon? Ganon pa rin yung lifestyle, ganon pa rin yung buhay, ganon pa din. Walang paglago or walang power na makikita. Because hindi talaga sila nagdudwell in the secret place. They are praying but not in the secret place. Nagigets nyo po? They are praying but not in the secret place. Kasi ang secret place, nandun po ang ating Panginoon. And sabi ko nga, na-share ko po ito, natanong ko po din sa madami, nasaan ba si Jesus? In the spiritual. Kasi espiritu ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay hindi naman sa laman. Siya ay espiritu. Tama po, nasaan siya? In spirit and spiritual. So, kaya kailangan natin mag-abide in the secret place para makaniig natin ang ating Panginoon. So, yun po doon ko na-realize na napakahalaga po na secret place. Kaya po mga kapatid, doon ko lang na-realize, if you are truly interested and if you are truly, committed in your secret place, 1 month pa lang sa araw-araw, ibang Kristiyano ka na. Doon ko lang na-realize, sabi ko, Lord, sina-challenge ko yung sarili ko. Sina-challenge ko yung sarili ko na tinataningan ko siya ng 1 month. Sige nga, 1 month. Aayusin ko yung secret place ko. Pagdating ng 1 month na yon, Lord, I decree and declare na iba na ako sa dati, na mag-move forward ako, na Lord, iba na yung pananaw ko sa maraming bagay. I am so much sharpened in the spirit, kasi you are a spirit that lives in a body, na alam mo yun, iba na yung paggalaw mo sa akin, iba na yung paggamit mo sa akin, iba na kung paano ako tumingin sa tao, iba na kung paano ako magsalita, iba na kung paano ako umintindi sa mga bagay na hindi ko maintindihan. So, doon ko lang na-realize, if you are abiding, if you are dwelling in the secret place, lahat ng nega, alam niyo po kasi, I'd realize kasi, nasa season po kasi ako ng crushing, breaking. Alam ko naman, it's because merong pinaparealize sa'yo ang Panginoon, or it's because merong, tawag dito, breakthrough sa buhay mo. Ngayon ko lang na-realize na crushing and breaking is isa siya sa way na para mag-dwell ka in the secret place. Kasi minsan, pag sobrang feeling mo cool ang buhay mo, feeling mo okay naman yung buhay ko, wala ka interest mag-secret place. Parang okay naman, chill lang ako ngayon. Parang wala kang magiging gamit na alam mo, feelings or pangyayari para mag-dwell in the secret place. Kaya crushing, breaking, and pruning is a blessing po sa bawat isa para mag-dwell ka in the secret place. Katulad ni David. Di ba si David, hinahabol to ni King Saul. So kung si David hindi hinahabol ni King Saul para patayin, tingin niyo po ba masusulat niya ang Book of Psalms? Kung si David hindi pinapatay ni King Saul, kung si David hindi kinainggitan ni King Saul, tingin niyo po ba masusulat niya ang Book of Psalms? Hindi. So, kung nasaan ka man ng season ng buhay mo, breaking, crushing, kung dinidisiplina ka man ng Panginoon, kung talagang nire-rebuke ka man ng Panginoon, it's because malay mo makapagsulat ka rin ng katulad ni David, Book of Psalms, Book of Ariel,
Mga ganon. No? Magagamit po natin yan in our season. Pero kailangan natin ma-determine, Lord, nasaan ba ako ng season ko? Nasaan ba ako ng season ko, Lord? Nasa crushing, proning, breaking. Ano ang next nito, Panginoon? No, kailangan natin din magtanong kay Lord, Lord, what's next? Na sa sitwasyon ko na ito, no, magtanong tayo kay Lord, what's next upon in this, God? Na naranasan ko to, tapos, ano na ang next? Amen? And alam niyo po ba, sa secret place, imposibleng hindi sumagot si Lord sa mga prayer po nating lahat. Imposibleng yung prayer mo hindi masagot ng Panginoon. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Meron po kasi tinatawag na intentional prayer and unceasingly prayer. Pag sinabi pong unceasingly prayer po kasi, halimbawa, naliligo ka, nagpipray ka, naglalakad ka, nagpipray ka, sumakay ka ng jeep, nagpipray ka, katulad ni Pastor Alvin Azul. Sabi niya, that's right. No, halimbawa, nasa jeep siya, bago siya mag-preaching, nag-pray mo na siya, Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. O ganun. Yun yung unceasingly prayer. Iba po ang unceasingly prayer sa intentional prayer. Kasi pag sinabing intentional, talagang intention mo na makatagpo si Lord in the secret place. Pero alam niyo po ba, ang secret place para talaga to sa mga, alam mo yun, uhaw sa presensya ng Panginoon. Kasi prayer yun eh. Ang secret place para sa mga tao na gustong makipag-isa sa Panginoon. Ang secret place ay para sa mga believers na uhaw sa Panginoon. Ang secret place ay para sa mga believers na handang makorek, handang mamold, handang mabreak ng Panginoon para sa glory ng Diyos. Kaya alam niyo po, in this season ko, doon ko nakita ang kahalagahan ng secret place. Kasi marami sa atin, pag sinabi secret place, parang, ano lang walang bigat. Ay, secret place na ako. Pero alam niyo po, may one time na nangyari po sa akin to. Na nung pinaintindi sa akin ni Lord ang kahalagahan at ang bigat ng secret place. Alam niyo po, kasi may kwarto ako sa bahay. Doon ako nag-secret place. Alam niyo po, habang naglalakad ako, galing ako sa sala, habang naglalakad ako papunta ng kwarto, iba yung lakad ko papuntang secret place. Kasi alam niyo yung presence ng Lord, parang naglalakad ka pa lang, parang kang nasa spirit realm. Ewan ko kung ano niyo na to, naranasan nyo na to. Kasi ganito pala, dapat magkaroon ng bigat sa mga believers ang secret place na nasa sala ako, naglalakad pa lang ako. Kasi tinatawag na ako ni Lord mag-secret place, secret place na. I want to spend time with you. Pero alam niyo po ba, kung ikaw gusto mo mag-spend time sa Panginoon, mas gusto ng Lord yun. Kaya habang naglalakad pa lang ako sa secret place, no, iba yung lakad ko, parang nasa ibang dimension ako. Alam niyo, parang weird. Ewan ko kung may makaka-relate sa akin, pero alam niyo, parang weird na naglalakad ako, parang iba, pagpasok ko ng pinto, parang yung presence ng Lord, alam niyo yung parang may wind na, parang iba, basta iba po talaga. Tapos pagpasok ko, tumayo yung balahibo ko, andito na si Lord sa secret place, andito na siya, naghihintay siya. So iba po yung secret place, sa prayer lang. Kaya sabi ko, kaya alam niyo po, every time na papasok ako ng kwarto ng secret place, nasa labas ako, Lord, right now, papasok na po sa secret place, at yun ay secret place. Hindi lang basta secret place, yun ay secret place. Help me, God, na maranasan ang presensya mo. At hindi ako lalabas sa kwarto na ito na wala akong revelation and vision na galing sa'yo. Hindi ako lalabas sa kwartong ito na ganun pa rin yung mindset ko. Dapat may nabago, Panginoon. Lord, I want to encounter you in my secret place tonight. Tapos pagpasok ko pa lang, dahan-dahan ako maglalakad kasi gusto ko may maramdaman. Minsan may feelers ako eh. May attitude ako ng feelers eh. Lord Holy Spirit, habang naglalakad ako, dahan-dahan mo na, Lord Holy Spirit. Pagpasok ko ng kwartong ito, pagbukas ko ng pintong to ngayon, mararamdaman na kita. Pagbukas ko ng pintong to ngayon, may vision. Pagbukas ko ng pintong to ngayon, may revelation. Pagbukas ko ng pintong to ngayon ng kwartong to, which is kung nasaan ka at kung nasaan ang presensya mo at ang secret place na nating dalawa. Panginoon, pagbukas pa lang ng pintong to, may healing, may deliverance na mangyayari sa akin. Kaya minsan po, pag pumapasok ako sa kwarto, ano pa lang, yung bang, Lord, I am here na. Kasi minsan sa atin, Lord, dito na ako, Lord agad, kumbaga, doon ko nakikita yung kalagahan na, Lord, kailangan pala magkaroon talaga kami ng paggalang at respeto sa'yo. Kasi, alam mo, minsan kulang tayo ng respect kay Lord. Doon ko lang na-realize yun. Kasi ganun din po ako dati. Alam niyo po kung bakit ko siya na-share? Kasi ganun ako dati. Wala akong respeto at paggalang. Bigla lang ako pumasok sa kwarto. Secret place na. Tapos minamadali ko pa, ourasan ko pa yan. Ay, kailangan, 30 minutes na. Uy, tintin pa ako ng oras. Kailangan, kasi matutulog na ako, wag sumobra sa oras. No? Inuurasan si Lord. Nakakaya naman kay Lord, uurasan natin si Lord. Pero tayo, 'di ba? Unlimited Jesus we have. Pero si Lord inuurasan natin. Kaya ko na-realize na dapat tayong mga anak ng Diyos ay magkaroon ng respeto at totoong paggalang sa Kanya. Kaya pagpasok ko, sabi ko, Lord, pagbukas ng pinto mararanasan kita in Jesus name.
In Jesus' mighty name. At hindi ako lalabas ng pintong to hanggat wala akong vision and revelation na nanggagaling sa'yo. Kasi, alam niyo po, every time na dapat we share the gospel, may bagong revelation. Doon ko lang na-realize, dapat every time we share the gospel, may bagong revelation. Hindi dapat paulit-ulit na wala kang nakukuha sa Panginoon. Kaya nga po, na-share ko na po ito ng prayer and fasting namin last Saturday ata. Noong kasi, hindi naman ako, kasi nga, nagkaroon nga na ano sa church namin, hindi naman ako diniin ni pastor noon. Hindi naman talaga. Pero alam niyo po, na-share ko na to, sobrang doon ko na-appreciate si Lord sa bagay na yun that He changed my heart. So fast. So fast? Oh, grabe. Congrats, girl. So fast. Kasi talagang ang galing ng ni Lord. Kasi hindi naman talaga ako nadiin nun. Pero sabi ko, hindi po ako pinapatayo. Pero hindi ko sinabi si pastor ang hindi nagpapatayo. Ako po talaga, si Lord talaga yun na when it comes, ayaw kong tumayo sa harapang hindi ayos yung heart ko. Sabi ko, because the God I serve is holy God. The God I serve is, alam mo yun, malinis, pure, holy. Tapos ako tatayo sa harap na may crack ang puso ko. Hindi ko tatayo sa harap. Hindi ako magagawa ng ministry hanggat yung puso ko alam ko kasi He is a holy God. Hindi basta-basta ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko ay banal at pure, malinis, banayad, precious. Kaya sabi ko, hindi ko tatayo dyan, Lord. I will step down in the altar because my heart ay may crack at hindi ayos. Kaya hindi ako tatayo dyan. Pero pag ni-reveal po ni Lord na, okay, mag-live. O di magla-live. Siya naman yun eh. Okay, magla-live ako, but in the altar, no. Because I know my God is holy and He is so precious in the eyes of the Father. Kaya sabi ko, Lord, yung pagrespeto at paggalang ng isang mananampalataya ay dapat manatili sa iyong mga anak. Kaya doon ko po na-realize ang kahalagaan ng secret place. That when you go in your secret place, after this or tonight, magsa-secret place ka, alam mo yon, Lord, bago ako pumasok sa lugar ng secret place kung saan mo kakatagpuin, mag-pray ka muna, huwag ka muna diretso pasok, diretso luhod, repent, Lord, kasi nagmamadali ka, tapos inuurasan mo pa si Lord. Nakakaya naman kay Lord, guys, uurasan niyo pang Panginoon. Nasamantalang pag kayo nagbanding, pag kayo gumala, sige lang, okay lang yan, magpakasarap sa buhay, ganun. Pero pag kay Lord, limit, ano yun? Si Lord, pag nagbigay ng blessing, unlimited, gusto mo, bless ka ng bless. Pero yung blesser, limited mo ng oras. Doon ko lang yun na-realize na, i-practice natin before na pumasok sa secret place mo. Lord, before ako pumasok right now, I decree and declare na maranasan ko again ang fire, fresh anointing lahat. No, sacred ang secret place. Amen? Kaya kung nasaan ka, ito pa po sa secret place, linisan po natin yung secret place natin. Linisan natin, punasan natin yung table, kung may table kayo doon, kasi secret nga. Andun yung Panginoon, doon kanya kakatagpuin. Linisan din natin, secret place mo kalat-kalat yung gamit, mukha naman si Lord kakatagpuin. Isipin niyo po, kung nasaan ang secret place mo ngayon, pupunta sinong presidente ngayon? Si BBM. Di ba maglilinis ka? How much more si Lord? Linisan mo, lagyan mo ng pabango. Alam mo yung ganun? Because Lord, you are special. At kailangan, King of Kings and Lord of Lord, ang bababa ng presensya dito, kailangan mabango. Ang lugar ng secret place, kailangan malinis. Kailangan maaliwalas. So, ganun po, linisan po natin ang ating secret place. Amen? So, ayun lamang po ang maishishare ko. Umabot na ba tayo ng 1 hour? 1 hour, tamang-tama. Kasi 2 po ako nag-live. So, ayun lamang po ang maishishare ko tonight about secret place. So, I decree and declare and I hope na may natutunan po ang bawat isa. So, dapat po Acts chapter 10 po tayo ngayon, pero nag-pray ako kay Lord kagabi after ng live. Sabi ko, Lord, Acts chapter 10 ba talaga? Alam ko may iba Alam ko may i-share ka talaga pero ito yung binigay po ni Lord. Minadali ko na siyang isulat kagabi, kaya maliit lang siya na sharing and reminders sa bawat Kristiyano na kapatid, pahalagahan mo ang secret place mo. Dahil hindi basta-basta ang Diyos na kinakatagpo mo sa secret place. It is sacred. Secret place is a sacred place. Kaya, yun lamang po mga kapatid, that after this, pahalagahan mo ang secret place mo, linisan mo, pabanguhan mo. Ganun din po ang gagawin ko. Yan. So, sige po. So, salamat sa mga viewers natin. So, kanina, umabot tayo ng 17:20. So, magbabasa lang po tayo ng mga comment or magpipray na tayo. So, sige. Para alam ko may gagawin pang iba, kaya shoot natin ng 1 hour. So, sige po. Ano po tayo? Pray na po tayo. Pray po muna tayo. So, sige. Before we pray, magpapatugtog po muna tayo ng background music. Magba-background music po tayo. Salamat naman, loves. Binigyan mo ako ng hangin. Mag-pray po muna tayo. So, tayo ng background music. Wait lang po. Hanap po tayo ng background para secret place. Yes po. Hello po, Pastor Eric Ropero Onilan. See you po sa Batangas. Hindi ko po alam kung pupunta kayo Pero, claim. Ayan.
Wait lang po. Tagal ng wifi. Yeshua, Wait lang po, hanap lang po tayo ng Salamat po. Praise Jesus po sa buhay mo. Dami po natutunan. Amen. So, sige po, habang piniprepare po ang music, see you. Yan, see you po, Pastor Ariel Bautista. Sabi po ni Ariel Bautista. Wait lang. Asa na yun? Wait lang, magbabasa po muna tayo ng comment bago tayo mag-pray. Sabi po ni Ariel Bautista, salamat po. Praise Jesus po sa buhay mo. Dami ko po natutunan. Ayan, praise God alone. Wow, amen. Good afternoon po kay Abram, Arthur Mela, kay Melody Estorelio Pangilinan, watching here in Mindoro, kay Pastor Alvin Azul, kay Sis Iris Cristel, Zeb Tobelio, Jessica Cabenta. Hello po, sis. See you sa Batangas. Kay blessed afternoon. Good afternoon, Capital. Ayan, Ariel. Ayan, Aaron. Edward Havines, The Beloved. Ayan. So, sige po. Pray na po tayo. So, yung pray natin. Wait lang. Background music po muna tayo para mas maganda. Ay, hindi pala maririnig to. Ko ba yung fans? Nakakahiya skin. Now with vitamin C. Wait lang po. Oil and dirt. Milky cheese. Sige po, let's pray. Pray na po tayo. Ayan. Hallelujah, Jesus. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin para sa pagtatapos po natin. Sige po, let's pray. Ayan, sige po. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God in heaven. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We welcome your presence in this place, God. Hallelujah, Father. We acknowledge you. We adore you. We worship you. We magnify your name, God. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Father, tonight. This afternoon, Panginoon God, in the mighty name of Jesus, we pray, Panginoon God, sa bawat isa na nandito ngayon sa live stream, Panginoon, sa lahat na nanonood, Panginoon, Lord God. Thank you, Jesus, for their lives right now, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah, Jesus. Pura makiara balarasin, teredede, halalabaya, sukurubusa. Pura bababa, sharaya, kurubo, saraya, kira balaraya, kunturubo, shalaraya, kira babababase. Pura mama, kurubo, kiara balarasin, teredede, halalabasaya. Pura bababa, sharaya, kurubo, kiara balarasin. Pura nanaya, kunturubo, kiara balarasaya. Haraba, sholoroyo, kurubo, sakiara balarasaya. Jesus, Holy Spirit, right now we welcome your presence. We glorify you, Jesus, in this afternoon. We glorify your name, God. Hallelujah, Jesus. Father God, right now, Panginoon, salamat, Lord, for the reminders, Panginoon God. Salamat sa reminders, Panginoon, Lord God, na kailangan namin, Panginoon, Lord God, na talagang magkaroon, Panginoon, Lord God, ng secret place. Lord God, right now, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, Lord God, sa lahat ng aking mga kapatiran, Panginoon, Lord God, na nanonood at nakikinig ng live stream na ito, Panginoon, replay man, or ngayon on the spot, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na Lord, lahat ng anak mo, Lord God, na talagang gustong makaniig ka secret place, Panginoon, Lord God, alam mo yun, ma-encounter ka, maranasan ang presensya mo, Lord, right now, I decree and declare, na mamayang gabi, or after this live, pagpasok sila ng secret place, makakatagpo ka nila, pagpasok nila ng secret place, Lord, ikaw, Panginoon, ikaw, Panginoon, nasasalubong sa kanila, Panginoon, Lord, ikaw, Lord God, ang maghahag sa kanila, ikaw, Lord God, ang magpaparanas ng presensya sa kanila. I decree and declare that the fire of the Holy Spirit will ignite sa kanilang secret place, that after this, God, magkakaroon kami ng maayos sa secret place, that after this, God, bibigyan namin ang bigat ng halaga, ang secret place, Lord God, because it is a secret place, Panginoon God. I decree and declare na whatever na nararanasan ng bawat isa na hindi makatagal sa secret place, na hindi makapag-concentrate sa secret place, right now, I decree and declare restoration in the mighty name of Jesus. I decree and declare that the anointing of the Holy Spirit will flow each and every one of us this afternoon. That after this, yung secret place magiging maayos, yung relationship ng bawat isa sa Panginoon magiging maayos, kung may na-disalign, ma-align sa Panginoon in the mighty name of Jesus. Lord, I pray na magkaroon talaga kami ng consecration, ihiwalay namin ang aming mga puso at isip sa mundong to. At Lord, mag-dwell in your secret place. Mag-dwell under the shadow of the Almighty God.
Lord God, sa Bible reading life, sa pagpipray. Father God, help us to consecrate ourselves for your kingdom. Help us to consecrate ourselves for your glory. Help us to consecrate ourselves, Lord, Panginoon, para sa kaharian mo, para mas maayos pa namin ang pagtatrabaho namin sa kingdom mo, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, Lord Yahweh, Lord Jesus, Holy Spirit. I declare and declare blessing sa lahat ng nakikinig. Blessing spiritual, financial, physical healing, emotional healing. I declare and declare sa bawat isa in the mighty name of Jesus. Lord, I pray na alam ko, Lord, na meron kang kinakausap sa amin dito ngayon, God, na maibalik ang dating ingat sa secret place. Kaya I pray, Lord God. I pray, God, I pray in the mighty name of Jesus that it will restore in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen. So, ayan, tapos na po tayo. See you po again next Wednesday sa ating Bible Walkthrough Devotion. So, ayan po. Bye-bye po. Thank you po sa lahat na nanonood, nakikinig. God bless everyone and Shalom.